Mabigat siyang dinadala sa puso, puno ng problema at pag-aalala. Hindi niya inasahan na ang simpleng paglalakad na iyon ay magdadala sa kanya sa isang mundo na hindi niya kailanman pinaniwalaan. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay napakatataas, at ang hangin ay tila may bulong na hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang nakaramdam ng takot, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalakad. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, bigla siyang nadapa at napilayan. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya kaya. Doon niya narinig ang mahinang tawa, hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Mula sa likod ng isang punong balete, may lumitaw na munting nilalang. Isa itong duwende, maliit, may suot na pulang sombrero, at may matang kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi makapaniwala si Andres sa kanyang nakita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ngumiti ang duwende at nagsabing, "Hindi ka nag-iisa dito sa gubat." Doon nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan, isang tulong na hindi niya inasahan mula sa mundo ng mga engkanto. Nagulat man si Andres sa kanyang nakita, na nagparin ang kanyang pagod at sakit. Lumapit ang duwende at marahang hinaplos ang kanyang sugatang paa. Sa isang kisap mata, nawala ang kirot na kanyang nararamdaman. "Huwag kang matakot," sabi ng duwende. "Ako si Lyra, bantay ng gubat na ito." Tinulungan siyang makatayo ni Lyra at inakay papunta sa isang tagong bahagi ng gubat. Habang naglalakad sila, napansin ni Andres na tila nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay kumikislap, ang mga bulaklak ay may sariling liwanag, at ang hangin ay puno ng mahikang hindi niya kailanman naranasan. Dumating sila sa isang maliit na nayon na hindi makikita ng karaniwang tao. Doon naninirahan ang iba't ibang nilalang, may mga engkanto, diwata, at iba pang mahiwagang bantay ng kalikasan. Doon nalaman ni Andres ang lihim ng gubat, na ito ay buhay at pinoprotektahan ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan ng mga tao. "Pinili ka ng gubat," paliwanag ni Lyra. "May kabutihan ang iyong puso, at kailangan namin ng tulong ng isang tao." Napatigil si Andres. Hindi niya alam kung paano, ngunit naramdaman niyang ang kanyang pagpunta sa gubat ay hindi aksidente. Isa itong simula ng mas malaking kapalaran, isang misyon na mag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga engkanto. Awit ng mga diwata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit agad din siyang tinawag ni Lyra, ang duwende, upang ipaalam ang tunay na dahilan kung bakit siya napunta sa gubat. "May panganib na paparating," sabi ni Lyra. "May mga taong nais sirain ang gubat para sa kanilang kasakiman." Dinala si Andres sa gitna ng nayon kung saan naghihintay ang pinuno ng mga engkanto. Isa itong matandang engkanto na may mahabang balbas at matang puno ng karunungan. Ipinagkaloob nito kay Andres ang isang anting-anting na gawa sa kahoy ng balete. Hindi ito sandata, wika ng pinuno, kundi paalala ng tapang at malasakit. Upang mapatunayan ang kanyang puso, kailangang dumaan si Andres sa pagsubok ng gubat. Mag-isa siyang naglakad sa madilim na bahagi ng kagubatan, kung saan lumilitaw ang kanyang mga takot at alaala. May mga tinig na sumusubok sa kanyang loob, hinihikayat siyang sumuko. Ngunit sa bawat hakbang, naaalala niya ang kabutihang ipinakita sa kanya ng mga duwende at engkanto. Pinili niyang magpatuloy, hindi para sa sarili, kundi para sa gubat na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Sa pagtatapos ng pagsubok, lumiwanag ang paligid. Ibig sabihin, tinanggap siya ng gubat bilang kaibigan at tagapagtanggol. Habang tinatanggap si Andres ng gubat bilang tagapagtanggol, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang langit at nagsimulang manginig ang lupa. Dumating si Lyra na may bakas ng pag-aalala sa mukha. "Andres," wika niya, "dumating na ang mga taong nais manayre sa gubat." Mula sa malayo, narinig ang ingay ng mga lagari at yabag ng maraming paa. May mga taong pumasok sa gubat upang pumutol ng mga punong matagal nang pinangangalagaan ng mga engkanto. Sa bawat punong nasusugatan, tila nasasaktan din ang gubat. Humawak ng mahigpit si Andres sa anting-anting na ibinigay sa kanya. Bigla itong nagliwanag at naramdaman niyang may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi lakas ng galit, kundi lakas ng tapang at malasakit. Kasama ang mga duwende at diwata, hinarap ni Andres ang mga maninira. Hindi sila lumaban gamit ang dahas. Sa halip, ginamit ng mga engkanto ang kanilang mahika, naligaw ang mga tao,
Nasira ang kanilang mga kagamitan, at napilitan silang umatras dahil sa takot at hiwagang hindi nila maipaliwanag. Nang tuluyang umalis ang mga tao, bumalik ang katahimikan sa gubat. Napaupo si Andres sa pagod, ngunit ngumiti si Lyra. Ito pa lamang ang simula, sabi niya. Ngunit ngayon, alam na namin, maaari kang pagkatiwalaan. Sa gabing iyon, tumangala si Andres sa mga bituin. Hindi na siya basta lalaki lamang. Isa na siyang tagapangalaga ng gubat. Lumipas ang maraming araw at gabi. Natutunan ni Andres ang wika ng gubat, ang huni ng mga ibon, at ang bulong ng mga puno. Hindi na siya dayuhan, siya'y naging bahagi na ng mundong minsang kinatatakutan niya. Dumating ang oras ng pamamaalam. Tinipon ng mga engkanto, diwata, at duwende si Andres sa ilalim ng matandang punong balete. Lumapit si Lyra at ibinigay muli ang anteng-anteng. Hindi mo kailangang manatili rito magpakailanman, wika ni Lyra. Ngunit habang dala mo ang kabutihan sa puso, bukas sa'yo ang gubat. Bumalik si Andres sa mundo ng tao, nagbago. Siya'y naging tagapagtanggol ng kalikasan sa kanilang bayan, nagbabala laban sa kasakiman, at nagturo ng paggalang sa gubat. Tuwing siya'y nahihirapan, nararamdaman niya ang banayad na liwanag ng anteng-anteng, paalala ng kanyang pangako. At sa tuwing may taong naliligaw sa gubat na may mabuting puso, isang duwende ang palihim na ngumingiti sa lilim ng mga puno. Dahil ang gubat ay hindi kailanman nag-iisa. At ang kabutihan, laging may kapalit na hiwaga.